Welcome to Miss Kali Vlog. Tara't samahan niyo akong pakinggan ang part 3 ng ating story. Kahit parang malina ay kampante lang si Ruben ang mga oras na yon. First time niyang gawin to. Alam naman niyang meet up lang ang mangyayari kaya hinayaan na niya ang asawa. Hindi rin pati niya masisisi to dahil siya talaga ang punot dulo ng lahat. Tsaka isa pa, gusto rin talaga niyang makita sa personal kung sino itong Mr. Tisoy na ka-text ng kanyang asawa. Nagkaroon ng kasunduan si Belle at Mr. Tisoy kung anong kulay ang isusuot nila sa araw ng kanilang pagkikita para hindi sila mahirapan. Kulay red kay Belle at dark gray kay Mr. Tisoy. Nag-text ang lalaki kay Belle na nasa loob na siya ng mall at malapit na sa restaurant na pagtatagpuan nila. Nabasa din ni Ruben ang text, kaya agad siyang tumayo at kunwaring nagtungo sa CR. Naiwan muna si Belle mag-isa sa table habang nasa isang sulok naman ng restaurant at pinapanood ni Ruben ang asawa. Inaabangan din niya ang pagdating ng misteryosong lalaki. Maya-maya dumating na sa entrance si Mr. Tisoy. At sinabi sa receptionist na may ka-dinner siyang dalawa. Binanggit din nito ang number ng table. Ilalalayan siya nito palapit sa katagpo. Hindi nagtagal ay kita na ni Mr. Tisoy ang babaeng naka-red na nakatalikod sa kanya. Jane ang ginamit na alias ni Belle sa ka-chat at ka-text. Kaya paglapit ng lalaki, agad niyang tinawag ang pangalang Jane. Napalingon si Belle at nagulat. Gulat na gulat sa taong dumating. Ganun din ang lalaki. Laking pagkagulat niya nang makita kung sino ang ka-text niyang si Jane. Si Ruben naman ay nakita na ang matipunong lalaki na naka-dark gray na lumapit sa asawa niya. Hindi niya kita ang muka kasi nakatalikod naman to sa kanya. Dali-dali siyang lumapit sa dalawa. At nagulat din si Ruben sa nakita. Paul? Pagkagulat na sambit ni Ruben. Ang kaibigan niya palang gwardya na si Paul, ang lalaking ka-text at ka-chat ng kanyang asawa. Habang kumakain ay tahimik ang tatlo. Nagpapakiramdaman. Nag-iisip. Hindi makapaniwala ang mag-asawa na si Paul pala ang ka-chat at ka-text ni Belle. Ganoon din si Paul. Hindi niya inaasahan na yung mag-asawa ang nakatext niya. Bago sila matapos kumain ay binasag ni Ruben ang katahimikan. Inaya niya si Paul. Ituloy na lang natin ang kasiyahan sa bahay. Paring Paul, inom tayo kahit konti. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-inuman. Sambit ni Ruben. Oo nga pari eh. Sige. Sama ako sa bahay niyo't inom tayo. Sagot naman ni Paul. Tahimik pa rin silang tatlo habang binabaybay ang daan pauwi ng bahay. Sakay sila ng taxi. Nasa unahan si Paul. Pagdating sa bahay ng mag-asawa, nagsimula na ang inuman. Naglabas ng mamahaling tikila si Ruben. Naghiwa naman ng lemon at orange si Belle at naghain ng crispy pata bilang pulutan. Palihim na nagkakatinginan sina Paul at Belle. Tingin na makahulugan, sabay ngiti sa isa't isa. Hindi ito napapansin ni Ruben. Siya nga pala, Belle. May regalo ako sa'yo. Pagpasensyahan mo na ha. Sana magustuhan mo. Sabay abot ni Paul ang nakasupot na regalo sa misis ng kanyang kaibigan. Wow! Thank you ah. Pwede ko na magbuksan? Oo naman, sa'yo na yan eh. Sana magustuhan mo ah. Binuksan ni Belle ang regalo. Nakita niya kung ano to. Isang 90s. Ang ganda nito. Salamat Paul ah. Sabay ngiti ni Belle sa lalaki. Sana magustuhan mo at sana kasya sa'yo. Sukat mo kaya para malaman ko if kasya. Kasi kung hindi papapalitan ko agad ang size. Ani ni Paul sa magandang misis ni Ruben. Sige, fit ko muna. Tugon ni Belle kay Paul at agad nagtungo sa kwarto.
Saktong-sakto naman ang sukat ng manipis na damit kay Belle. Litaw ang magandang hugis ng katawan nito. Napaka-sexy talaga ng asawa ni Ruben. Habang nagsusukat si Belle ay nagtatawanan ang magkaibigan sa sala. Hindi talaga sila makapaniwala sa nangyari, na ang lihim na magka-text ay sila-sila rin. Biglang naisip ni Polly si Belle. Belle, kumusta? Kasya ba sa'yo? Sigaw niya at narinig naman yun ni Belle mula sa kwarto. Nagulat ang dalawa nang biglang lumabas si Belle sa kwarto, suot ang manipis na damit na regalo ni Paul. Halos mapanganga sila sa nakita. Nakakaakit si Belle ang gabing yun dahil sa suot. Dahil sa nakita ay hindi maiwasang manggigil ng dalawang lalaki. Ang ganda. Belle, bagay na bagay sa'yo, sabi ni Paul. Darling, ang ganda. Ang sexy mo dyan. Halika nga tabihan mo kami dito habang umiinom, sabi naman ng kanyang mister. Agad namang tumabi si Belle sa asawa. Nangungusap ang mga tingin ni Paul kay Belle. Ganon din si Belle sa lalaki. Hindi niya maitatangking gusto niya si Paul. Ang Mr. Tisoy na naging kateks niya dahil na rin sa kalokohan ng mister. Maya-maya medyo may tama na si Ruben. Halata sa kanya na lasing na to. Naging madaldal na at makulit. Si Paul naman ay tama lang. Nagiinit pa lang siya. Sanay kasi tong uminom. Sinamantalay ni Paul ang pagkakataon. Alam kasi niyang lasing si Ruben. Naisip niyang baka sumang-ayon to sa sasabihin niya. Paring Ruben, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ani ni Paul sa lasing na kaibigan. O pare, ano ba yung sasabihin mo? Si Belle naman ay nakikinig lang sa dalawa. Pwede ba nating ituloy yung plano nyo? Yung tatlo tayo sa iisang kama. Kahit ngayon lang. Isang beses lang. Lakas loob na tanong ni Paul kay Ruben. Nakatigilan si Ruben. Hindi alam ang sasabihin. Pero biglang nagsalita si Belle. Darling. Oo nga. Bakit hindi naman natin ituloy? Kahit ngayon lang. Birthday ko naman eh. Sana pagbigyan mo na ako. Sabat naman ang magandang may bahay ni Ruben. Halos pumalakpak ang tenga ni Paul ang marinig ang sinabi ni Belle. Si Ruben naman ay natahimik. Nag-iisip. Dala marahil ng kalasingan ay napauoto bigla. Sige. Dahil mukhang gustong-gusto yung dalawa. Belle, dahil gusto mo at birthday mo ngayon. Sige, ituloy natin. Pero may kondisyon ako. Ani ni Ruben. Sabay na nagtanong sina Belle at Paul kay Ruben. Anong kondisyon? Hanggang haplos at halik lang. Hindi mo pwedeng makuha ng buo si Belle, paring Paul. Kung ayaw niyo, huwag na nating ituloy. Pagpapaalala ni Ruben sa dalawa. Sumang-ayon naman si Paul sa kondisyon ni Ruben. Ganun ba pare? O sige, walang problema dyan. Tara, umpisa na natin. Sabay ng pilyong ngiti ni Paul kay Belle. Maliligaw muna kaming dalawa ni Belle pare. Dito ka lang muna, sabi ni Ruben. Kahit may pag-aalinlangan si Ruben ay nakaramdam din siya ng galak. Natatangay din siya sa isiping dadapo ang haplos at halik ni Paul sa asawa niyang si Belle. Sabay naligo ang mag-asawa. Isang halikan ang naganap sa banyo. Nakita ni Ruben ang kakaibang pagkasabik ni Belle. Maya-maya ay nagsalita si Belle. Darling, bilisan na natin. Sa kwarto na lang natin ituloy. Usal nito sa mister. Gigil na si Ruben sa misis ng oras na yun. Gusto sana niyang umisa man lang pero pinigilan siya nito. Lumabas nang nakatapis ang mag-asawa. Agad namang nagpaalam si Paul na siya naman ang magsha-shower. Dali-daling naligo si Paul. Sinabon niyang mabuti ang kanyang sarili. Nakatuwalya lang din siya nang lumabas sa banyo. Litaw ang muscle niya at malaking tato sa braso at sa bandang puson. Nakaumbok ang harapan nito mula sa nakabalot na tuwalya sa kanyang bewang habang papalapit sa kama kung saan nakahiga at naghihintay ang mag-asawang Ruben at Belle. Makahulugan ang mga tingin ni Belle sa papalapit na lalaki. Kitang-kita ng babae kung gaano kagwapo si Paul.
napakatikas ng katawan nito. Pare, kaya munang dalawa ng misis ko. Dito na ako sa upuan. Ikaw na munang bahala sa asawa ko. Bel, handa ka na ba? Nag-aalangang sambit ni Ruben sa dalawa. Handa na ako, darling. Malambing na tono ng misis. Tumayo si Bel sa pagkakahiga. Pareho na silang nakatayo ni Paul, pero may mga tapis pa rin ang kanilang mga katawan. Unti-unting lumapit si Paul kay Bel at malambing na sinuyo ang labi ng babae. Ramdam ni Paul na nanginginig ang misis ni Ruben. Kinakabahan to, pero hindi naglaon ay tumugon rin si Bel. Unti-unting kinalas ni Paul ang tuwalya sa katawan ni Bel. Magandang tanawin ang bumungad kay Paul na lalong nagpagigil sa kanyang pagkatao. Napayakap si Paul sa bewang ni Bel. Doon pa lang ay halos mabaliw na ang misis ni Ruben na kung saan iniaalok ang sarili sa ibang lalaki na hindi naman niya asawa. Nagpatuloy ang dalawa na para bang walang ibang tao. Hindi nila pansin si Ruben na nakamasid sa kanila. Si Ruben naman ay nakaupo at walang kurap sa pagpapakasasa ng kaibigan at asawa. Nakaramdam siya nagselos. Nanginginig ang katawan niya. Gusto niyang pigilan ang dalawa pero nag-e-enjoy din siya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Bumaba ang mga halik ni Paul sa leeg ni Bel paibaba. Halos mapatingala si Bel sa tindi ng oras na yun. Maya-maya lang ay tuluyan nang nawala ang hiya ni Bel at lumuhod to sa harapan ni Paul. Kinalas niya ang towel sa bewang nito at inihagis pa sa mister. Nagulat at namangha siya sa nabungaran. Malayong malayo ang kalamangan ni Paul sa kanyang mister. Si Ruben man ay nagulat din. Nainggit to sa kaibigan dahil sa pinagpala to. Manghang-mangha ang babae kay Paul. Bukod sa pogi ay tunay na may maibubuga sa kama. Halos mabaliw si Ruben. Piragalong selos at galak ang kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal ay lalong naging marahas ang dalawa nang tuluyang pinahiga ni Paul ang magandang misis ni Ruben. Isang matinding halik ang binitawan ni Paul pababa na kusang nagpabukas sa hita ni Bel. Para silang mag-asawa kung papanoorin. Wala na silang pakialam kung nakikita sila ni Ruben. At kahit may limitasyon sila, ay halos mawala ng ulirad si Bel sa alapaap na tinatamasa. Tanging pangalan ng ibang lalaki ang isinisigaw nito sa harap ng kanyang mister. Hindi makapaniwala si Ruben sa nasasaksihan niya. Para siyang hihimatayin sa selos. Dali-daling lumapit si Ruben sa asawa at kay Paul. Para yung usapan natin. Tama na yan. Tumabi ka muna dyan. Sabay hawi sa kaibigang si Paul. Wala namang nagawa si Paul ng tuluyang bawiin ni Ruben ang kanyang misis. Sa puntong yun, tuluyang umuga ng malakas ang matibay na kama sa panggigigil ni Ruben sa misis. Sa isip-isip niya sa kanya lang si Bella at walang sino man ang dapat umangkin sa maganda niyang asawa. Si Bella man ay na-disappoint. Hindi lang niya ipinahalata sa asawa. Si Paul kasi ang gusto niyang magpakasasa sa kanya. Ilang minuto lang ay tuluyang narating ni Ruben ang rurok. Para kay Bel ay bitin siya. Umaasa siya na si Paul ang makakasalo niya, pero bigo siya. Andyan kasi ang asawa niya na nagbabantay. Si Paul naman ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Tila na disappoint dahil hindi niya nakuha ng buo ang magandang misis ng kaibigan. Maya-maya lang ay sabay silang nag-shower sa banyo. Habang nagsasabon ay panay ang biruan ni Bel at Paul. Napansin to ni Ruben. Nagsiselos na siya sa dalawa. Naunang matapos mag-shower si Ruben, kaya umalis siya sa tapat ng shower at kumuha ng sipilyo. Habang nagbabrush ng ngipin ay napansin niyang tumahimik ang misis niya at ang kaibigan. Agad niyang nilingon ang mga to at nakita niyang muling nagtagpo ang labi ng dalawa. Kaya agad siyang napaubo kunwari at naduwala sa lababo para makatawag ng pansin pero parang walang narinig si Bel at Paul. Sa halip ay mahigpit na yumakap sila sa isa't isa.
Agad nagsalita si Ruben. Bel, Paul, ano ba? Tama na yan. Bilisan nyo dyan. Bilisan nyo. Pasigaw na sambit nito. Dahil dito ay dali-daling naghiwalay ang dalawa. Paring Paul, umuwi ka na. Pag nakapagbihis ka na, inaantok na kami ng asawa ko. May pagkainis na sabi ni Ruben. Selos na selos si Ruben. Nagagalit siya sa asawa at kaibigan. Bago tuloy ang umuwi si Paul ay kinausap siya ni Ruben. Pare ngayon lang to ha. At hindi na mauulit. Isikreto natin ang gabing to. Huwag mo nang ititext ulit ang misis ko. Hindi ka na rin pwedeng pumunta dito sa bahay. Sa trabaho na lang tayo mag-uusap. Kung magiinuman tayo ay hindi na dito sa bahay. Para hindi mo pwedeng angkinin ng asawa ko. Sa akin lang si Bella. Sana nagkakaintindihan tayo dun. Medyo galit na paalala ni Ruben sa kaibigan. Sige pare, uwi na ako. Maiksing sagot naman ni Paul. Pero sa isip-isip ni Paul, gago. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaisa sa asawa mo. Ngayon pang alam ko na patay siya sa akin. Sabay ngiti nito ng masama. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ni Ruben sa buong buhay niya. Ang ipatikim sa iba ang asawa niya. Hindi makalimutan ni Belle ang alapaap na ipinadama sa kanya ni Paul. Alam niyang mas mababaliw siya kung makuha siya nito ng buo. Hindi maalis sa isip niya ang kaibigan ng mister. Lalo't higit na nakalalamang to pagdating sa kama. Tuluyan na bang pagtataksila ni Belle ang kanyang asawa? Makaya niya pa kayang umiwas alang-alang sa pamilya? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata ng ating story.